Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Psalms chapter 8 verse 1 to 3. How majestic is your name to the choir master, according to the Gittith, a Psalms of David. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Out of the mouth of babies and infants, you have established strength because of your voice, to still the enemy and the avenger. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng aking pagbabahagi ngayong gabi mula pa rin po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 8, Talata 4. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Muli po ang papuri po lagi sa Amang Lumikha. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo chapter 8 verse 5 to 6. Ginawa ninyong mas mababa kaysa sa mga anghel ang kanyang kalagayan. Ngunit kinoronahan niyo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Pinamahala niyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay. Amen. God bless po. Hello po, good morning. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 8, verse 7. Mga tupa at kawan, pati ang mababangis. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po ay purihin ang Panginoon sa isang pagkakataon muli na tayo makapagpatuloy sa devotion nating ginagawa, no? Na tayo po ay nakakapagbasa ng Biblia sa bawat araw at malaki po ang naitutulong nito para sa ating spiritual na buhay, no? Dito nga po tayo po ay nasa Psalms, no? Chapter 8 at ang ating pong babasahin ay chapter 8 verse 8 to 9. Sabi po dito, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at ang lahat ng nilikhang nasa karagatan, o Yahweh naming Panginoon, sa buong mundo ay tunay kang dakila, no? So purihin po yung Panginoon. So dito po natin makikita, dito po sa huling bahagi, no, ng ating binasa ay napakaganda po, no? Ang sabi po diyan, o Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo ay tunay kang dakila. So kung mapapansin po natin sa una pong mga verses na ating pong pagbinasa po natin itong Psalms chapter 8, napakaganda po dito, no? Sa number 3, sabi po diyan, pinagbastan ko ang langit, no, nagawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano nga ba ang tao upang iyong pahalagahan, o anak ng tao upang iyong pangalagaan, no? So dito ko sinasabi ng psalmist, no, talagang grabe, no, na kapag alam mo lang kung ano yung ginawa ng Panginoon, no, na kung paano niyang ginawa na nakakamangha lahat ng mga bagay, yung mga bituin, yung araw, talagang nakapag-alam mo ito, no, na kung paano ito ginawa ng Panginoon through His Word, no, at nangyari ito. Kaya yung sinasabi natin palagi, no, He creates something from nothing, talagang makikita po natin na talagang hindi imposible sa Panginoon na magawa yan, sapagkat yung Panginoon ay makapangyarihan. Sabi nga, o Yahweh namin ta Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, no? So wala pong maipapantay, no, sa ating Panginoon. Kung kaya't kapag ito ay nalaman po natin, no, so lahat ng nakakaalam, no, na ang Diyos ay makapangyarihan, na siya ang may gawa ng lahat, ang dapat maging response natin ay matutunan natin siyang igalang, parangalan, purihin, no, sapagkat tayo pala ay kanyang nilikha, no. Anumang mga bagay na meron sa atin ay ito po ay mula sa ating Panginoon. At kung kaya't wala pong may pagmamalaki ang bawat isa sa atin, sapagkat
tayo ay nakakapagpatuloy lamang na mamuhay sa mundong ito sapagkat tayo ay may Panginoon na dakila. No? Si Yahweh na aming Panginoon sa buong mundo ay tunay kang dakila. Wala pong may papatay sa Kanya. No? Yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang mga plano, yung Kanyang pamamaraan. Hindi po natin ito kayang pantayan. No? Hindi po natin ito kayang questionin. No? Sapagkat lahat ng magagandang bagay, ito po ay nagmumula sa Panginoon. So muli po, purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. God bless everyone.